Yon, magandang araw sa inyo mga tol, no, mga kapinta, mga ka-construction. Tara, samahan nyo ko paano mag-skim coat. Tara. Yon mga tol, no, umpisa natin dito sa ating pagsusuot ng ating mga pananggalang sa init dahil nandito tayo sa labas. Siyempre, ang unang step natin dyan, tatanggalin natin yung mga excess na mga bato na galing doon sa wrap na pader. Alam nyo naman, pag nagpaplatada, plastering, wrap, meron tayong tinatawag na makinis, merong wrap na makinis, merong wrap na magaspang. Ito, magaspang, medyo nakausli yung mga bato, kaya kailangan dito sudsurin ng paleta o spatula para sa ganon yung hagod mo hindi sasabit, no, hindi magulo, kumbaga hindi bukol-bukol, no, walang sabit pag mahagod ka. Sa paghahagod naman, no, mga tol, may kanya-kanya tayong diskarte. Ako, diskarte ko dito maliliit lang dahil hindi naman ako dito pakyawan o kontrata. Araw lang ako, kaya ganito lang yung trabaho ko, no, hindi naman siya mabagal. Baga, ipinapakita mo lang yung talagang natural na trabaho kasi marami dyan magre-react. Ang liit ng ginagamit mong paleta, ganun, bakit hindi randela? Alam nyo mga tol, sa construction, pagkapakyawan ka, bibilisan mo, 'di ba? Ganun naman talaga pero pagka-arawan ka lang, yung sakto lang sa araw ng trabaho mo. Dahil hindi mo naman pwede bilisan, ikaw naman ang malulugi, 'di ba? Kung gusto mo naman bilisan, nasa sayo naman 'yun, no? O kung sip-sip ka naman, gamitin mo kahit araw ka randela, 'di ba? Sa trabaho, kung magkano o ano yung sahod mo, 'yun ang ipakita mong trabaho, no? Yung may mayari ka sa halagang ganong presyo. Dito naman mga tol, makikita nyo hindi gaanong makinis yung wrap, no? Kasi merong makinis na wrap, yung pinadaanan ng randelang bakal. Ito hindi, binuli lang to ng randelang may goma, no? Ganito yung itsura ng wall. Pagka ganon ang wall nyo, sobrang rough, sigurado makukuha nyo sa 3 mano o 3 coat, no? Ito kasi nakuha ko sa 3 coat, pantay na siya. Pero pagka makinis naman yung wrap, nabuli ng randelang bakal, ay sigurado naman na 2 patong o 2 coat lang ay mapapantay mo na ang pagmamasilya mo. Pagkatapos nitong masilya ng 3 patong, lilihain at make sure lang ang gagamitin nyo pag panglabas, ang gagamitin nyong primer, Acrytex primer ng Boysen o liquid tile, yung mga solvent na pang primer, dahil pagka flat latex lang, naku po, hindi po pwede rito dahil madali lang, pwede naman siya kaya lang madali lang siyang masira o matalo ng init at ulan. Pero ang Acrytex, goods na good yun. Eto nga pala mga tol, no, papakita ko sa inyo yung mga hindi napapansin ng ibang mga pintor na kadalasan nangyayari sa ating wall. Nakita nyo yung butas-butas na yan, no? Kailangan baliktaran ng hagod mo dyan para matakpan yung butas, no? Dahil pag yan pininturahan mo na may ganyan, nako, sigurado pati pintura mo butas-butas. At mga tol, eto, no, ganito ako maghalo ng skim coat para hindi pa ulit-ulit. Kasi pagka yung traditional na paghahalo, yung doon sa tiles, doon sa tabla, no, nakakaubos ng oras. Kumbaga wala kang ganong matatrabaho kung sakali man na gusto mong tapusin yung trabaho mo. Kaya ang ginagawa ko, eto, timba at mixer, no. Mas maganda talaga kung meron kang ganitong mixer para halong-halo o mas marami kang mahalong skim coat. Ito yung ginagamit namin para mapabilis ang ating trabaho. Kung meron kang ganito, mas maganda, goods na goods yung ganito dahil mapapagaang nito ang trabaho mo. Make sure nyo lang din mga tol, no, pag naghalo kayo nito, huwag napakarami dahil tumitining o tumitigas to. Sa pagmamasilya naman mga tol, no, pagka alam nyo naman sa 2 patong makapal na, pantay na ang paghahagod nyo, yung pagmamasilya nyo ay okay na, mas okay talaga yon. Pero pagka hindi pa, gawin yung 3 para sureball kayo, para pag nilihan nyo, hindi lalabas yung pader o yung mga nakaulbok na pader, no, yung mga bato
yung hindi pantay na pagka-plaster. Pagka sinander mo yan, kasi ang gamit namin dito sander, pag sinander mo lalabas yung bato niya, no? Kailangan talagang medyo may kapal din pag nagmamasilya para hindi makikita yung pader o yung bato. Pag okay na mga tol, o liyahin na, make sure lang na pag nilihan nyo ng araw na yon ay mapaprimeran nyo. Dahil pagka hindi nyo na primeran ng araw na yon, nalihan nyo na, tapos na ulanan, nako, sira ang skim coat nyo. Ayan o. Unang mano pa lang yan, makikita nyo marami siyang mga malalim pa. No? Uulit-ulitin lang natin yan hanggang sa makamit natin yung makinis na part. Mga 2 patong pa to siguro. No? Pero pag makapal yung pahid mo pangalawa, kuha na yan. No? Yan ang ating pag-skim coat. No? Hanggang dito muna tayo guys, no? Ganun lang yung pag-i-skim coat. Kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa mga walang sawang tumatangkilik sa aking mga video at ang mga konting tips, no? Maraming salamat. Thank you.